advertising, public relations, and similar industries. It discusses how different media platforms are able to relay information through verbal and nonverbal messages. With a degree in communication, you can be a journalist, social media manager, events planner, or even a public relations manager, among other options. Be a communication student at Northwestern University. The Bachelor of Science in Medical Laboratory Science is a 4-year program that provides students with a foundation in fundamentals of medical laboratory science, scientific concepts, and principles of different laboratory analysis and determinations to develop skills in critically analyzing laboratory processes. With a degree in medical laboratory science, you can be a medical technologist or laboratory administrator, among other professions. Be a medical laboratory science student at Northwestern University. The Bachelor of Science in Tourism Management is a 4-year degree program preparing students for management positions in some of the largest and fastest growing economic sectors worldwide in the tourism Northwestern industry. University With a degree in stands at a tourism moment management, when the you can world become a is reservation changing faster agent, than a ever. flight attendant, a For tour more guide, than a and many decade, more. the university Be a has tourism embraced the management student at responsibility of Northwestern preparing University. learners, This communities, is the and sound institutions for of the the uncertainties new ahead. generation. This is the journey 107.5 of how NWU became a national and regional leader in futures thinking, foresight education, and anticipatory governance. NWU's future story began in 2012 with the establishment of the NWU Phil Foresight. Its purpose was clear: to promote futures thinking and strategic foresight in the Philippines. In 2013, NWU entered the UNESCO Global Futures Literacy Network and joined the UNESCO Futures Literacy Conference in Italy. This milestone placed Northwestern University among Asia's earliest adopters of the UNESCO Futures Literacy Framework. Tayo is na-experience na. At medyo, syempre, kinakabahan pa rin tayo, the future of venipuncture. Yup, simple blood extraction na biglang nagiging dramatic moment sa buhay natin, di ba? Uy, totoo yan. Pag nakikita ko pa lang yung needle, Diyos ko, parang gusto ko na agad umuwi. Or parang mag-disappear na lang. Same, di ba? Kahit alam mo na yung mga proseso, may konting kaba pa rin talaga. Parang, alam mo yun, parang automatic reaction na siya ng katawan mo. Diba? Parang kahit anong sabihin mong strong, independent person ako, ganon. Pag may needle na biglang, wait lang po, ganon. So imagine, what if in the future, hindi na tayo kakabahan or at least less kaba na, ganon. And to talk about that, kasama ko today ang dalawang amazing, beautiful guests natin. Guys, please introduce yourself to the live audience. Hi everyone, I'm Inay Sarmiento, and today, pag-uusapan natin kung paano magiging less stressful, less painful, at mas efficient ang venipuncture in the future. And hello, I am Samantha. And today, I'm so really excited na andito ako. And of course, ready na rin akong matuto. Of course, sa mga bagong bagay, lalo na when it comes to understand for the experience of patients. And shout out din sa team namin sa likod ng camera. Hello guys! So, okay, bago tayo maging futuristic, balik muna tayo sa basics. Ano nga ba ulit ang venipuncture since hindi naman lahat alam mo ano yung venipuncture, no? So, venipuncture is the process of collecting blood from a vein, usually for laboratory tests like complete blood count, blood chemistry, and many more related to blood testing, which is crucial, diba, sa field natin as a medical technologist. In short, ito yung moment na sasabihin sa'yo na relax ka lang po, pero deep inside, hindi ka talaga relax, di ba? Exactly. And usually sa kamay siya, right? Sa arms? Yes. Commonly sa antecubital area or like yung median cubital vein, yung pinaka-middle part dito sa vein natin. Because it is very accessible kasi and mas stable siya. Kumbaga, hindi kasi masyadong gumagalaw yung vein natin sa middle part ng arm natin. Wow!
may pa-specific vein na, hindi pala basta-basta yung tusok-tusok lang. Yes, so hindi lang siya random, no? May science, anatomy, and technique behind it din pala. Kaya trained talaga yung mga healthcare professionals natin dito, no? Yes, dapat lang, di ba? Dapat lang. Now, since alam naman na natin ang basics ng venipuncture, ano naman ang mga challenges ng venipuncture ngayon dito sa world natin? So, syempre, one major challenge is finding the vein, of course, di ba? Saan ka ba kukuha ng dugo kundi sa vein, di ba? So, especially, mahirap talagang humanap ng vein sa mga patients na hindi visible or mahirap mapalpate. Kumbaga, very deep yung ano nila, mga veins nila. Like yung mga patients na dehydrated or yung sadyang maliliit lang talaga mga veins nila. Dapat umiinom. Yes, yung tipong parang nag-hide and seek ka dun sa vein, na hindi mo mahanap. Grabe yung ganon. level, export mode, ganon. Yes. Diba? Siyempre, dahil dito, diba, very deep nga yung mga vein nila. Sometimes, multiple attempts talaga nangyayari, which can cause discomfort and anxiety, especially trauma, diba? Sa mga student na first time magpa-collect ng dugo, pag na-fishing ka, talagang matutrauma at matutrauma ka. Diba? Yes, and once na naka-experience ka ng multiple tusok, next time, mas kabado ka na kaagad. Parang trauma na talaga siya. So, hindi lang siya, no, physical pain. May emotional effect din pala siya sa patient. Correct, di ba? Plus, may risk din naman ng contamination or infection yung pagkuha ng dugo if hindi nasusunod ang proper procedure. Kapag hindi natin tinitignan kung yung mga materials pa natin is malinis or naglilinis pa tayo ng mga kamay bago tayo magkuha ng mga dugo, di ba? So, Yes. dapat talaga. Yes, like, sobrang, pressure din talaga sa healthcare worker. Kailangan accurate, mabilis, and lalo na safe dapat. So, clearly, merong room dapat for improvement, which bring us to the exciting part natin ng podcast na to, the future. So, alright, ito na, future na tayo, guys, ha. Ano nga ba mga bagong innovations ngayon to look forward sa future? So, syempre, first things first, yung vein finder devices. First, yung vein finder devices kasi, nag-use siya ng infrared light para makita mo agad yung veins under the skin. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-palpate pag may vein finder ka na. Usually, may vein finder na dito sa Pilipinas, pero hopefully, makarating na siya dito sa school natin para mapadali yung buhay natin mga nagpa-practice pa lang, di ba, students. So, parang, may built-in scanner na. Ang social naman, parang may superpower, Parang may extra vision, but to make it medical, gano'n. Diba? Siyempre, pero mas guided ang healthcare worker kapag may mga devices tayo na mag-help sa atin, di ba? Less yung guesswork, more accuracy, and fewer attempts, di ba? Imposible namang mag-fishing ka pa if may vein finder ka na, di ba? Very good, siya, helper, gano'n. So, next, may narinig ako about robotic assistants. Okay, ano ba yun? Very high-tech, robot? Wait lang, robot na yung gagawa, parang sci-fi movie na talaga, ganun. Yes, di ba? May nakikita na tayo sa social media na may nagbi-build na ng mga robot-assisted venipuncture to improve precisions, di ba? Mas mapapadali talagang buhay natin as a future medical technologies if may mga devices na pag tayo naman yung naging medical technologies, di ba? Baka may pa-voice pa yan na, procedure start. Ganun. Please remain calm. Ganun. Yung Di ba? robot. Ano na lang buhay natin pag may mga devices Easy. tayo, di ba? Social na lang. Easy lang. Basic. So, pero syempre, don't worry, yung mga robots are designed to assist, not to replace us humans, di ba? Because machines are precise, but humans still guides the process para ma-sure natin talaga, di ba? Like, so parang teammate mo siya, hindi ka niya, agawan ng trabaho. Yes, syempre, di ba? Pero may narinig pa akong ibang, tawag na ito, needle-free? What the heck? Pinakaabang ko yan, needle-free.
Yes, di ba? There are developments in needle-free blood collection using pressure or yung mga micro devices natin. So, ano masasabi mo, Miss Samantha? So, possible na wala ng tusok, parang healing na Healing era, gano'n. healing Cure na air natin. ng takot sa needle. Finally, may peace of mind na yung lahat. Hindi na nakakatakot magpatusok. Siyempre, di ba, it can really reduce the fear and improve the patient's experience. Especially for kids and yung mga patients na hindi talaga sanay matusok ng needles, di ba? Dahil nasa robot na tayo, gano'n. How about yung AI and smart devices? Siyempre, di ba? Hindi naman siguro mawawala yung AI sa future. Di ba? Siyempre, AI is everywhere now. Especially sa generation nga natin, parang lahat na AI sa Ano naman AI sa ginagamit natin, venipuncture di ba? kaya? So yes, AI can help locate veins, analyze patterns, and gain procedures in real time. So, parang may assistant ka na nagsabi na, dito ka. Perfect spot yan. Ganun. Pero may Google Map, gano'n. But for vein. Di ba? Ang high-tech ng Diba? Iba na. So, dahil meron na tayong AI, robots, mga needle-free na for the future. Honest question ko to. Mapapalitan na ba ang healthcare workers niyan dahil, nag-e-evolve na robots, mga AI? Siyempre hindi naman, di ba? Technology, nag-create ang mga technology for us, to assist us, di ba? Siyempre, kasi ang mga technologies, nagkakamali pa rin naman, di ba? Kaya meron pa rin tayong mga tao, ina-assist lang nila tayo, pero hindi nila tayo nire-replace. So, human skills are still essential talaga sa field natin. Yes, especially sa patient interaction. Kasi hindi naman makaka-relate ang machine sa kaba natin, di ba? Tama. True. Iba pa rin yung may magsasabi sa'yo na okay lang yan, relax ka lang, na tao, gano'n. Calm ka Siyempre, lang. di ba? Yung empathy ba? Nafe-feel ba ng robots niyan? Di ba hindi? Communication, parang nagkikipag-usap ka lang sa wala eh. Tapos decision making, yung mga robots natin, built-in na yan. Hindi na yan makakapag-decision pag emergency, di ba? Tsaka itong mga to, hindi kayang palitan ng mga machines. Siyempre, nakakasalalay pa rin talaga sa tao. Mga ginagawa natin. So, bakit naman guys? Bakit importante itong mga to for the future development ng venipuncture? First things most, para mapadali ang mga trabaho natin. To improve patient comfort. Siyempre sa needle, pag wala ng needle, pwede pa naman palang mag-collect ng blood na walang needle, di ba? So, hindi na maghihirap ang mga tao, mga patients, hindi na sila masasaktan, di ba? And accuracy, of course, safety, yes, kapag na-maintain natin yung mga devices natin. And then, efficiency. Mas continuous na yung mga works natin, hindi na tayo nag-overtime if may mga robots na nag-a-assist sa atin. Diba? Yes, like, syempre, less stress for both patient and healthcare workers, di ba? Panalong-panalo talaga. Win na Winning, win. go, go, go. So, parang better healthcare experience siya from start to finish. No? Hindi lang sa venipuncture yung kagandahan pala neto, but also to the whole healthcare. So, grabe, from manual techniques to AI and robot, ang layo ng mararating ng venipuncture. Yung from kaba to hopefully less kaba in the future. Diba? And as a future healthcare professionals, diba, kailangan ready tayo to adapt, learn, and grow with these technologies that being created right now, diba? Tama, I agree. Dapat future ready dapat tayo, not just with skills, but also sa mindset. So, dahil dyan, I wanna thank you guys sa yung dalawa for joining us for today's podcast. So, and to our listener, thank you for tuning to our Future Thinking Talk. Stay curious, stay informed, and don't be afraid sa future. Kahit konting needle, nag-e-evolve. Evolve.
Thank you. Thank you. Bye, guys. The Bachelor of Science in Psychology, or BS Psych, is a 4-year program designed to help you observe human behavior through the scientific method, allowing you to gain access to the human psyche and fathom its depths. With a degree in psychology, you can be a counselor, clinical psychologist, therapist, and a psychotherapist, among other options. Be a psychology student at Northwestern University. The Bachelor of Science in Architecture describes